pagbati sa iyo at salamat sa pagsama mo sa amin. Merong tayong isang napakalalim na usapan ngayon. Talaga. Susubukan nating intindihin o kahit man lang silipin yung koneksyon sa pagitan ng isang walang hanggang Diyos at sa atin. Mhm. Sa atin na mga mortal na, alam mo yon, nabubuhay sa limitadong oras at espasyo. Yung tinatawag na time-space. Isang paglalakbay na susubok talaga sa isip natin. Oo. Ang misyon natin ngayon parang aakyat tayo sa isang bundok Okay. para subukang silipin yung pananaw mula sa tuktok, yung pananaw ng Diyos. Tapos titingnan natin kung paano nagbabago ang lahat mula doon. Gusto ko yung analogy na yan. At itong mga material na hawak natin, hindi ito nagbibigay ng lahat ng sagot, di ba? Pero nag-aalok sila ng isang ibang paraan ng pag-iisip. Eksakto. At yung unang baitang sukat-hakyat natin, isang idea na parang simple lang, sinasabi sa mga teksto na pinupuno raw ng Diyos ang lahat. Lahat. Ang kawalang hanggan at itong time-space natin. Pero sa loob ng realidad natin, parang siya'y nagtatago. Hmm. Kung siya ay nasa lahat ng dako, bakit kailangan pa niyang magtago? Ano sa tingin mo? Ang paliwanag na binibigay dito ay para raw sa kapakanan natin. Sa atin? Paano? Para sa atin. Kasi kung ang isang Diyos sa kanyang buong kaluwalhatian at kabanalan ay biglang magpapakita sa atin, Sa atin na hindi perpekto. oo, sa atin na hindi pa perpekto yung malayang kalooban o free will, hindi raw natin kakayanin, baka mapuksa pa tayo. Okay, pero kung ganoon siya kalakas, bakit hindi na lang niya tayong gawing malakas din para makaharap sa kanya? Parang indirect yung solution, di ba? Diyan na nga pumapasok yung konsepto ng free will. Kung pipilitin niya tayong maging malakas, parang sinisira nun yung kalayaan na binigay niya. Okay, may point. Kaya sa halip na pilitin, nagbigay siya ng paraan para makalapit tayo ng ligtas. Ayon dito, nagtatag siya ng trono at pangalan sa loob ng time-space. Parang mga meeting points? Parang ganun. Isang ligtas na interface para makilala natin siya nang hindi tayo direktang nasisilaw sa kabuuan niya. Sandali, dito na papasok yung part na, grabe, dito talaga ako napatigil. Yung idea na ang isang walang hanggang nilalang ay kusang loob na magiging isa sa atin, Oo. parang di ka pani-pani, di ba? Parang ultimate demotion yun. Paano ba yung logika niyan ayon sa mga material na to? Ito yung pinakaradikal na argumento sa teksto. Sinasabi rita na ang ikalawang persona ng Diyos o Je'iwi Hananim ang gumawa nito. Je'iwi Hananim? Oo, siya raw yung nagpakaubos. Yung salitang ginamit, Chagirel Byushigo, isang kusa at aktibong pag-alis ng sariling pribilehiyo. Wow! At ano yung layunin ng napakalaking sakripisyong to? May tatlong magkakaugnay na goal. Una, para gawing perpekto ang malayang kalooban natin. Okay, Pangalawa, para alisin yung mismong posibilidad na magkasala pa tayo. pati yung posibilidad? Oo. At pangatlo, para pagkasunduin ang lahat pabalik sa kanya. Yung pagiging nilalang niya ang naging tulay. Teka, linawin natin yan. Mhm. Paanong yung pagiging nilalang niya ay nag-aalis sa potensyal na magkasala? Kasi 'di ba, ang free will laging may kasamang pagpili sa mali. Parang magkasalungat. Magandang tanong yan. Ang paliwanag sa teksto ay, sa pamamagitan nito, naging madaadel. Siya, Panganay na anak. tama. Ang panganay na anak sa lahat ng nilikha. Hindi first na nilikha, kundi huwaran at pinuno. Okay, gets. At sa pagsunod sa kanya, nagiging anak ng Diyos na rin tayo. Nagkakaroon ng kanyang wangis. So hindi lang ito pagpapatawad. Isang pagbabago ng kalikasan. Eksakto. Yung free will, andyan pa rin. Pero nagiging perfecto na. Palagi nang pipiliin ng mabuti kasi yun na ang ninanais mo. Nawawala yung pagnanasang magkasala. Naintindihan ko, parang isang musikero na sobrang galing, hindi na siya kayang tumugtog ng sintonado. Ganyan-ganyan. Okay. So, para maintindihan natin yan, kailangan mula nating tanggapin, gaya ng paulit-ulit na sinasabi rito, kung gaano tayo kalimitado. Tama. At may mga konkretong halimbawa pa nga. Oho, yun yung... Hindi natin kayang titigan yung araw.
Tama, o bilangin yung buhok natin, o dagdagan man lang ng 1 segundo ang buhay natin. At yung mga halimbawang yan, yung pundasyon para sa susunod na argumento. Ipinapakita nito yung agwat. At dito na nagiging mas malalim. Ikinukumpara yung limitasyon natin sa kalikasan ng Diyos. Halimbawa, yung konsepto ng infinity. Kawalang hanggan. Para sa atin, yan na yata ang pinakmalaking konsepto. Pero para sa Diyos? Ayon dito, para sa Diyos na siyang nagpapanatili ng infinity, ito ay parang wala lang. Parang wala lang. Oo. Isipin mo yung pagkakaiba, yung pinakamalawak na abot-tanaw ng isip natin, halos di man lang niya napapansin sa realidad niya. Grabe. So parang tayo nanonood ng pelikula, isang frame at a time, habang siya naman hawak niya yung buong film reel ng pelikulang yon nang walang katapusan. Tuloy-tuloy pa rin ang takbo, hindi pwedeng lumundag sa dulo. Oo, bumalik sa simula. Tama. Ang pag-iral natin, linyar. Pero para sa Diyos na nasa labas ng oras, yung nakaraan, kasalukuyan at hinaharap ay hindi isang linya, Kundi isang... isang punto. Lahat nangyayari sa isang walang hanggang ngayon. At dito na lumalabas yung isa sa pinakamabigat na idea sa sulatin na to. Isang bagay na kailangan mo talagang pag-isipan. Kung para sa Diyos ay laging ngayon, ibig sabihin ba nun, ang sakripisyo sa krus, hindi isang tapos na alaala. Isang sakit at pag-ibig na patuloy niyang nararanasan. Sa bawat sandali ng kawalang hanggan. Isa yung tanong na iniiwan ng teksto para pagnilayan. Hindi ito nagbibigay ng tiyak na sagot. Siyempre, Pero yung implikasyon napakalalim. Kung oo ang sagot, ang sakripisyo ay hindi lang pangyayari sa kasaysayan. kundi isang palaging nararamdamang katotohanan para sa Kanya. Isang walang hanggang presensya ng sakit. Grabe, pwede bang huminto tayo dyan sandali? Ang bigat ng idea na yan. Kasi kung totoo yan, binabago nito ang lahat. Hindi na lang to pasasalamat para sa isang bagay na nangyari noon. Kundi isang pakikiramay sa isang bagay na nangyayari ngayon mismo sa pananaw niya. Okay. Mula dyan, dinadala tayo ng teksto sa mas kakaibang teritoryo. Ang mismong kalikasan ng ating realidad. Dito na nagiging mas espekulatibo yung may akda. Itinatanong niya, kung ganun kalaki ang pagkakaiba ng pananaw natin, ano ba talaga itong time-space natin para sa Diyos? Isa lang ba itong panaginip? Maaari. O baka isang bagay na hindi man lang natin kayang ikategorya bilang totoo o panaginip. Kasi sa atin simple lang, di ba? Alin man sa totoo o hindi. Meron o wala. Eksakto. Ganyan tayo ginawa pero sinasabi dito, baka hindi ganyan para sa Diyos. Bilang pinangmulan ng lahat, hindi siya saklaw ng mga kategoryang siya rin ang lumikha. Sinasabi sa teksto na tinatrato ng Diyos ang time-space na parang wala lang ito. Yung comparison sa isang patak ng tubig sa timba Oo, napakaliit na bahagi ng kabuuan niya. at kumukonekta yan pabalik sa krus. Kung ang realidad natin ay parang wala lang sa Kanya, paano naman yung napakatinding paghihirap doon? Totoo ba yun sa Kanya sa paraan na totoo sa atin? Muli, walang tiyak na sagot, pero binibigyan tayo ng mga anggulo. Kung ituturo niyang totoo ang time-space, Totoo rin ang sakit. tama. Kung ito naman ay isang panaginip, ito raw ay isang apugo-apong kum. Isang napakasakit na panaginip. Oo, ang punto ay hindi kung paano niya ito nararanasan, kundi bakit ito nangyari. At ang sagot, para sa atin, So, ang krus ay kailangan lang sa loob ng ating time-space. para sa mga nilika. Isa siyang komunikasyon ng pag-ibig na dinisenyo para sa ating limitadong pangunawa. Gamit ang wika ng sakripisyo. Tumpak, kung walang mga nilikhang may problemang kasalanan, walang dahilan para magkaroon ng krus. Okay, may isa pang konsepto dito na medyo philosophical. Yung pag-iral o jonje. At kawalan o bijonje. Sabi, galing tayo sa kawalan. Pero, ang nakakagulat dito ay kahit daw yung kawalan na yon, nasa loob pa rin ng Diyos. Paano yon? Ito yung kabalintunaan. Isipin mo ang isip ng isang manunulat. Okay. Bago niya isulat ang isang karakter, yung karakter na yon wala pa. Non-existent. Pero nasaan yung kawalan na yon? Nasa isip niya. Eksakto. Nasa loob ng isip niya. Isang potensyal na naghihintay lang na tawagin para umiral. Ganyan daw yung relasyon ng Diyos sa lahat ng bagay. Kahit sa mga bagay na wala pa.
Gusto ko yung analogy na yan, mas malinaw. Kaya, dahil dyan, inimungkahi ng may akda na itong time-space natin. Parang isang pelikula. Hmm. Oo, isang pelikula na ipinapalabas sa hangganan ng pag-iral at kawalan. Isang espasyo kung saan yung mga idea mula sa isip ng Diyos binibigyan ng anyo at kwento. At yan ang nagbabalik sa atin sa pagkakaiba ng pananaw. Para sa Diyos na hawak ang buong script, tapos na ang pelikula. Alam na niya ang bawat eksena. Mula simula hanggang wakas. Tayo naman bilang mga karakter sa loob ng pelikula. Nararanasan natin ito frame by frame. Walang kaalam-alam sa susunod. Tama. So, ibig sabihin, kahit na dumating yung panahon na wala ng kasalanan, maging perpekto na ang free will, mananatili pa rin tayo sa loob ng pelikulang to. Hindi tayo makakalabas. Ayon sa teksto, oo. Hindi kayang lampasan ng mga nilikha ang time-space. At bakit? Ang dahilan ay simple at fundamental. Kasi ang pag-iral sa lahat ng lugar at sa lahat ng oras ng sabay-sabay, Ay nangangahulugang pagiging Diyos. tama. At sinasabi mismo sa teksto, alam natin mismo sa ating mga sarili na hindi tayo Diyos. Yun yung pundasyon ng pagkakakilala natin. Kahit maging perpekto, nilikha pa rin tayo at hindi yun masama, di ba? Hindi talaga. Inilalarawan pa nga ito bilang isang magandang bagay. Kahit perpekto na, magpapatuloy pa rin tayong matuto, lumago, tumuklas. Habang dumadaloy ang panahon. Oo, patuloy tayong magiging mas maganda at mas matalino. Ang kawalang hanggan para sa atin ay hindi isang static na estado, kundi isang walang katapusang paglalabay ng paglago sa loob ng oras. Kaya pagkatapos ng pag-akyat natin sa matalik na bundok na to, bilang pagbubuod, narito ang isang napakalawak na Diyos. Hmm? At narito naman tayo sa ibaba, mga nilikhang may hangganan. At ang tulay? Ang tulay ay yung kusang loob na papasok ng Diyos sa ating pelikula. Ang pagiging isa sa atin para ayusin ang isang problemang nasa loob lang ng kwento natin, ang kasalanan. At ang nananatiling misteryo, kahit mula dito sa tuktok, ay yung ating limitadong pananaw. Ang realidad natin, ang pagdurusa natin, ang pag-ibig natin, lahat yan totoo at mahalaga para sa atin. At tinitrato rin ng Diyos bilang totoo. Oo, ngunit mula sa kanyang pananaw, maaring ito ay nasa isang kategorya na hindi kayang ikahon ng ating isipan. Hindi siya totoo o panaginip sa paraan na naintindihan natin. At iiwan namin sa iyo ang huling kaisipang ito mula sa teksto. Para pagnilayan mo, itinatanong sa sulatin at ito ang tanong na babalik-balikan mo. Ang sakit ba ng krus para sa isang Diyos na nararanasan ang lahat ng oras bilang isang walang hanggang na yon? Ay isang sakit na nararamdaman sa bawat isang sandali, magpakailanman. Hindi lang isang pangyayari sa kasaysayan, kundi isang walang hanggang kasalukuyan ng pag-ibig at sakit na patuloy na nagaganap sa kamalayan niya para sa iyo.